guys, for today's videos, ayun, isa rin ba kayo sa katulad ko na nakakaranas na ang hirap kumuha ng bangko dahil nga sa sobrang daming requirements. Alam nyo ba, na nahihirapan ako kung anong ililink ko sa Facebook ko kasi nakaraan kasi guys, yung ginagamit ko is land bank, which is yung land bank na yun guys, yung ginagamit ko na is yung sa purpose yun ng mama ko. So actually, okay naman yun siya guys, kasi napapasukan naman talaga ng sahod ni Facebook. So kaya lang nagpalit ako kasi para hindi mas masyadong mahirap kapag halimbawa, di ba sabi nga nila, kaya pa nagka-problema sa payout, yung sa sahodin mo at hindi pumasok, syempre kaya pa magtanong-tanong doon, siyempre magtatakayin sila, bakit may pumapasok na pera doon, i-purpose yun, ganun, di ba? So, nakailang payout din ako, ilang months ko din nagamit yung land bank na yun. So, nakailang December, January, February, March, April, May, June, July, August. So, 10 payout na ako doon. Itong July 23, ayun. Yun yung pinaka-last na ginamit ko. Nagamit ko yung land bank na yun. Kasi napapasukan talaga. So, yung ginagawa ko guys, pag yun yung ginagamit nyo, is dapat kunin nyo lahat. Ayan, kunin nyo kaagad. Ayan, tapos ganun. So, ako nga, yung nakuha ko na yun nga, may napanood nga ako isang content creator na ganun, dapat daw, mag-ano ka talaga ng sarili mong bank account. So, ganun nga. So, nag-try nga ako at nag-try din ako sa land bank na makuha din ng bank sarili kong ATM, sarili kong ATM. Ang problema, sobrang dami, ang dami pang kukuhain. Kailangan pang kumuha ng pag gusto mong pang self, ka lang, yung pang sayo lang. Hindi sila masyado yung sa social mga online. So, naglipat ako. So, nag-isip-isip ako. Ayun, yun nga, dami ko napanood na, ayun nga, mas maganda. So, nag-try ako sa BDO. Ayan, nakakuha ako. Siyempre, dito napakadali lang. Akala ko nga mahihirapan ako tulad ng pinuntahan ko mga ibang bangko na ang daming hinihingi. Ayan, ang dami. So, dito, nag-try nga ako dito na sa online banking, mag-apply ng kuha ng sarili kong ATM. Hindi ako na-approve. So, ang ginawa ko, pumunta na lang ako sa pinakamalapit na branch namin dito. So, pagpunta ko nga doon, ayun, sinabi ko nga, ayun, hindi ako na-approve yung in-apply ko. Kaya, punta na ako ng sarili ko na lang, as in ako na lang. So, guys, alam mo ba, nagulat ako. Akala ko talaga marami siyang hihingiin. So, actually, lahat inano ko na, screenshot ko na lahat about sa Facebook ko, yung kay Meta Invoice, ayun, nilagay ko na lahat doon. Akala ko aanuhin pa yun. So, ang ganito lang hiningi nila sa akin requirements, kaya napakadali lang. Pumunta ako sa barangay. Actually, papunta ko doon, guys, may dala talaga akong requirements. Ang dala ko noon, time na yun. Kasi sabi nila kailangan na talaga doon TIN ID. Napaka-importante po yung TIN ID. Dapat meron po kayo noon. So, yung dala ko TIN ID at saka national ID. Okay naman yun. Okay na yung national ID natin. Hanap, pwede mong i-apply sa mga importanteng bagay. Ayan, dala-dala ko yan. Tapos, pumunta rin ako ng barangay clearance, saka madadala rin akong billing o bill ng kuryente. Ayan, dala-dala din ako nun. So, pagdating ko ngayon, sinabi ko doon sa teller and ganyan nga, sabi niya, ano yung source of income mo? And tinanong niya ako, sabi ko, sumasahod ako kay Facebook, ganyan. Kaya sumahod ako kay Facebook, yan, sabi ko ng ganun. Tapos pala, yun, counted din pala yun as a freelancer. Ayun, so sinabihan niya ako na balik na po kayo bukas, kumuha po kayo pumunta po kayo sa barangay niyo at kumuha po kayo ng certificate of barangay certificate of na katunayan na ikaw ay freelancer. So yun nga, so umuwi na lang kami nung time na yun, tapos kinabukasan kumuha agad ako sa barangay ng barangay certificate of freelancer. So ayun, pagkatapos nun kinabukasan pumunta agad ako sa BDO. Ayan, pinapill up nila kaagad ako, tapos pinasaw kaagad yun yung requirements na yung barangay certificate of freelancing ka nga. Ayan, katulad bawa sa mga nagbablog lang kay Facebook. Ayan, sa gustong kumuha ng BDO account, savings account. Tapos ito nga pala, may 2K tayo dito, 2K maintaining balance. So at least hindi tayo mahihirapan, at least kung sakali man na magka-problema tayo, bawa magtataka sila bakit nga may pumapasok sa'yo na ganung pera, hindi na sila mahihirapan na anihin ka kasi nag-apply ka doon na nailink na doon sa account mo doon na sumasahod ka as a freelancer.
dun mo kinukuha yung sahod mo. Kaya hindi ka na mahihirapan kung may pumasok man na pera ganun kalaki or what. O at least, hindi na sila magtataka. So, yun yung kaganda pa nag-a-apply ka sa video. Sabihin mo na kung ano pinagkakakitaan mo. So, ayun guys, yun yung requirements doon na hiningi sa akin. Tatandaan nyo guys, TIN ID, National ID, Certificate of Barangay, freelancer ka. Siyempre sa freelancer kailangan lagyan mo doon ng amount kung magkano sinasahod mo. Actually, hindi naman ako hininga ng Mita Invoice ng mga ganun-ganun. Hindi na. Basta alam nila freelancer ka. Yun, kahit na ano, basta freelancer kung pumapasok sa'yo. Yan. So, yun lang guys. Sinare ko lang sa inyo to guys. At least, nalink ko na kagad to sa aking Facebook. Ayan. Nakakatuwa kasi may sarili ka ng bank account. Hindi ka na matatakot ba na gumagamit ka ng ibang account. O, diba? So, yun lang guys. Maraming salamat na nag-subscribe sa akin sa YouTube. Meron na tayong 418 subscriber. And thank you sa inyo sa mga good vibes ko na ina-upload dito. Sana lagi nyo akong susubaybayan. Ayun sa Facebook ko, ito rin yung account ko. 2 account ko yan dyan. Ayun, maraming salamat.